Kamusta mga review? Welcome back ulit dito sa channel na to, Unboxing Simulator. Sa video na to mga lods, ipapakita ko sa inyo yung mga parts at yung mga bagay na iniba ko sa AK-74M gel blaster natin. ANK Rattlesnake nga pala yung kanyang brand. So kung mapapansin nyo mga lods, kitang kita na yung mga parts na nag-iba sa kanya. Eto, meron na tayong mga nakausling wire at adapter. At iba na yung kanyang magazine, ayan. At dito naman meron ng part na nakahiwalay, ayan. So, sa mga hindi nakakaalam, ito nga pala yung binili ko na AK-74M gel blaster at i-convert ko na siya into airsoft mga lods. So, yung magiging bala nito mga lods, hindi na yung mga gel balls, kundi ito ng mga pang airsoft na bala. Ayan, 6mm na ang laki ng mga bala mga lods. Ayan, 5.95 dapat ang kanyang ibala at plastic na. So, buksan na natin siya para makita nyo na yung mga parts na naiba. Pinalitan ko ng pang airsoft. So, obviously, ito yung kanyang pang airsoft na magazine. Ayan, mga bala is pang precision BBs na pang airsoft. Ito nga pala yung dati niyang magazine na pang gel blaster. Ayan o, kita nyo yung kaibahan ng butas niya. Ayan, tapos yung lalagyan ng mga bala, ayan. So, magkahawig lang sila ng body shape, ayan. At magkasing laki lang din. Ayan. Yung pang airsoft, meron na siyang dikamot dito, ayan, para maitaas yung mga bala. Eto wala, battery type to. So, ayan. Same lang din sila ng hook. Ayan. Ayan. Kaya nag-a-adapt ito doon sa magwell netong gel blaster natin. Itong pang airsoft na magazine, nag-a-adapt dito sa magwell ng gel blaster natin. Meron lang mga parts na dinagdagan ko. Ito, dinagdagan ko ng plastic yung kanyang magazine catcher. Ayan. Para masuplayan niya yung kaunting space dito. Ayan. Kita niyo yan. Para humigpit na yung kapit niya sa magazine. Ayan. So, ito na yung kanyang barrel chamber or hop-up system. Ayan, pang airsoft na yan mga lods. Tinanggal ko na yung pang gel blaster niya. Tapos, binutasan ko na din siya. Dyan. Nilakihan ko na yung butas. Dito lang kasi yung butas niya dati. Tapos, pinatuloy ko dyan. Ayan. Sinira ko yung part na yan para umusli itong pang airsoft na barrel chamber or hop-up system. Ayan. At dito naman kung napapansin nyo, meron akong nilagay na electrical tape para maitabi ko dyan or maidikit ko dyan yung kanyang battery. So ang battery nito ay 11 volt na mga lods. At nag-a-adapt na siya nitong XT60. Uy, naputol. Babalik ko na lang ito mga lods, naputol kasi siya eh. So ito yung kanyang kabitan ng battery. Ayan. At bakit nga ba naka-oscillate na tong part na to dito? Ayan, nakabukas. Yan ay dahil iba na yung gearbox niya sa loob mga lods. At iba na din yung motor casing niya sa loob. So, ito nga pala yung gearbox niya dati. Ayan, yung gearbox niya dati. Kamukha niya yung V3 na gearbox na pang airsoft, standard. Ito, medyo mahaba lang yung kanyang part na to dito, kaya kinailangan ko talagang palitan. Ito naman yung kanyang cylinder. At ito naman yung kanyang motor casing. Medyo magkaiba din to doon sa paglalagyan ng kanyang gearbox, kaya bumili ako ng pang airsoft na talaga at pang airsoft din na motor kasi mahina lang to na motor eh. Ayan. So, pakita ko sa inyo yung gearbox na pinalit ko. Ito nga pala yung brand nun. Ayan. Golden Eagle Airsoft Complete Mecha Box. Nabili ko lang to sa Lazada. Lalagay ko na lang sa description box ang link. Alright, para mabuksan natin siya mga lods, kinakailangan muna nating tanggalin itong screw dito sa baba. Ito. So ito na yung binili kong motor casing niya at yung kanyang motor. Ayan, napaka high torque nito mga lods. Tapos sunod naman, tanggalin natin itong screw niya dito. Eto, na-unscrew ko na siya. So, tabi lang natin itong mga part na to. Ayan.
Tapos tanggalin na rin na pala natin tong cover niya para hindi na tumilapon mamaya. Ayan. So kung napapansin nyo mga lods, etong kanyang fire selector at mga parts neto, ayan, hindi ko iniba. Eto, hindi ako bumili ng pang airsoft, ni-retain ko lang, ginamit ko lang kasi gawa naman sila sa metal at maganda din yung kanilang performance, hindi umaalog at hindi madaling nadi-deform, you know, naka-shape pa rin siya. Ayan. So di siya natatanggal kasi sobrang higpit ng kapit netong kanyang hop-up chamber system dito, kasi nilagyan ko ng spring dyan. Ayan. So napupush niya yung hop-up chamber papunta dito. Ayan. Kaya hindi to masyadong gumagalaw ang part na to dito. At hindi to nahuhulog tong kanyang part ng fire selector. So para matanggal ko to, ay i-unscrew ko lang tong mga diagonal, hexagon na mga screw. Eto mga lods, so naigagalaw na siya. Ayan, kusa nga pala yung nag-resist, you know, dahil sa spring na nilagay ko. Ayan. Ang purpose din ng spring na yan mga lods is para ma-stabilize itong pagkalagay ng kanyang hop-up chamber at yung kanyang inner barrel. Ayan. Papunta dito sa nozzle ng gearbox. Wala kasing spacer dito sa tagiliran ng kanyang hop-up chamber mga lods eh. At hindi rin yan naka-screw. Ayan o. Walang part na mapag-screw yan, na mapaglalagyan ng screw dyan. Ayan o. Kaya nilagyan ko na lang ng spring para at least hindi aabante yung hop-up chamber at hindi ma-loss connection dito papunta sa butas ng magazine. So tanggalin ko na. Ayan. So eto, naigagalaw na yung kanyang gearbox at pwede na tong matanggal ng kusa. Eto, tatanggalan lang siya ng madali. Tapos may pupush natin ang gearbox. Ayan. So itong nabili kong gearbox mga lods, part niya sa package niya is itong selector, fire selector, itong mismong gearbox, walang kasamang motor casing. Meron na din siyang spring sa loob, pero bumili ako ng M120 na spring, SHS ang brand, para mas lumakas-lakas pa yung FPS niya mga lods. Tapos ito nga pala yung piston ng binili ko na gearbox niya. Ito yung piston neto dyan. Kung napapansin nyo, kulay blue na yung piston niya sa loob. Si SHS na yan na brand mga lods. Yung may metal na teeth, metal teeth dito sa baba. Ito kasi nylon lang or plastic, baka madali lang tong masira, kaya iniba ko na lang. Tas yung piston head gawa sa nylon, dito yun. Ayan, tinanggal ko, pinalit ko doon. Tas nilagyan ko ng green na o-ring. Itong kanyang nozzle head, eto, medyo linihaan ko lang yan ng kaunti dito. Ayan, linihaan ko para maipupush niya yung bibis. Kapag pumasok na dito yung mga bibis, maipupush niya. Di kasi siya kumakagat sa bibis mga lods para maipush niya doon sa loob ng chamber, kasi medyo mataas ng kaunti yung kanyang nozzle head. Gawa lang to sa plastic, kaya nilihaan ko ng kaunti para kapag nag-push ito, ayan, pag nag-push siya, merong space, tamang space sa loob neto para dadaan yung mga bibis. Ito nga pala yung gel blaster na gearbox niya. Ayan. At ito yung pang airsoft. So kung mapapansin nyo, medyo magkaiba sila dito sa part na to. At kung titignan natin dito, ayan, mas mataas siya kesa pang airsoft. At medyo malaki tong part na to dito. Para mag-adapt yung nozzle head, ito, sa magazine natin na pang airsoft, bumili lang talaga ako ng pang airsoft na gearbox. So ito nga palang airsoft na gearbox niya mga lods, gawa na sa metal. Ayan. At yung mga gears niya sa loob, gawa din sa metal. Kaya hindi na ako bumili ng extra na gears. Antayin ko na lang kung hanggang kailan yun masira yung mga gears dito. Tsaka ko na lang bibilhan. So yung mga parts na binili ko, itong gears, itong gearbox,
itong metal casing, itong motor, itong magazine na pang airsoft, itong barrel chamber or hop-up chamber V3 pang AK-47 na model, V3 hop-up chamber. Tapos inner barrel na pang airsoft. Tas etong spring lang to ng dati niyang spring sa gel blaster. Tas pinutol ko ng mga around 1 inch or sobrang 1 inch. Ayan, kaunti lang, lampas 1 inch. Tas battery at yung adapter eto sa battery. Iba kasi ang adapter nito Tamiya. Etong wires naman mga lods, hindi to kasama sa binili kong metal gearbox. Eto, wala tong kasamang wire. Etong wire na to, galing to sa nylon gearbox nya. Tapos sinunod ko lang yung pattern ng wiring papunta dito. Ayan. Ayan, sinunod ko lang yan para gumana siya at hindi mag short circuit. O, kasama din sa mga binili kong parts mga lods yung SHS na piston. Ayan, tas yung o-ring na kulay green. At kung mapapansin nyo mga lods, wala na siyang nakabukas na part dito. Hindi katulad nito. Ayan, merong nakabukas na part. Para sana to sa blowback feature niya Ayan, so wala siya dito sa pang airsoft. Kaya mawawala na ng blowback feature tong AK-74M. Part din nga pala netong pang gearbox na pang airsoft na gearbox mga lods is eto, cover niya dito. Pero tinanggal ko na lang to mga lods kasi napakahirap nito tanggalin kapag nagme-maintenance ako. Ayan kita nyo, daming scratches kasi napakahirap niyang tanggalin. Ayan, daming scratches. So iniwan ko na lang na medyo bumubukas siya dyan ng kaunti. Kasi ito sana yung nagpapasecure talaga niyan sa part na dyan Pero mahirap siya tanggalin kapag nagme-maintenance ako, kaya tinanggal ko na lang. So may ginawa nga pala ako sa kanyang inner barrel mga lods. Eto, nilagyan ko ng scotch tape pang sapaw. Ayan, ganyan kakapal. At magkapantay lang din dito sa kakapal. Ayan. Ito nga pala yung size at length ata. Ayan, MA yung brand. So ang purpose ng sapaw na yan is para mag-fit in siya dito sa inner diameter nitong inner barrel niya mga lods. Yan nag-fit in para hindi siya parating gumagalaw sa loob. Ayan, hindi na igagalaw kahit ng kaunti lang, para mas tumaas pa yung kanyang accuracy sa malayong distansya. At dito nga pala sa kanyang hop-up chamber mga lods, eto may inipoxy ako na part. Ayan, pinutol ko kasi itong part na to mga lods Ayan, pinutol ko yan para ma-extend ko itong haba ng kanyang dadaanan ng mga BBs. Hindi kasi siya abot ng butas ng magazine Kaya ang nangyayari, hindi umaangat yung mga bala dito sa butas ng magazine. Meron kasi itong lock. Ayan, yan yung lock niya. Yan So kailangan tatamaan yung lock. Ayan, dapat ganyan para mabuksan yung butas at lalabas yung mga BBs papunta dito sa loob ng barrel chamber or hop up. Ayan, so hindi niya abot yan mga lods, kaya pinutol ko at nilagyan ko ng epoxy para ma-extend. Pero safe naman kasi yung butas niya sa loob wala namang mga umapaw na epoxy. Ayan, nilagyan ko kasi ito ng metal na kasing laki ng inner diameter niya dito sa loob mga lods Kunyari ito, nilagay ko yan dyan, tas magkaparehas lang sila ng size. Ayan, tas pinatigas ko yung epoxy habang in-extend ko ng kaunti yung haba niya. Pag tumigas na yung epoxy, tinanggal ko lang yung nilagay ko na metal at na-retain ko naman yung straightness niya. Ayan, straight naman. Ayan, at tumaas na siya. By the way mga lods, meron nga pala akong ginawa sa butas na to dito. Ayan, kung napapansin nyo, meron ng kulit or markings. Nag-carve kasi ako dyan mga lods. Mas pinalaki ko yung butas niya sa part na to dito. Pinalaki ko ang part na to dito para maipasok ko pa rin tong part na to. Ayan, kasi ang nangyari dito mga lods, medyo
naka pull back ng kaunti yung kanyang gearbox, ayan, para ma-align yung hop-up chamber dito sa butas ng magazine. So naka pull back ng kaunti itong kanyang gearbox at ganito yung itsura nun, ayan. Parang ganyan, oh. Meron pang part dito na nakikita at hindi na ilalagay itong kanyang part na to ng maayos. Ayan. So para mailagay siya ng maayos, ang ginawa ko, nag-carve ako dyan para lumaki yung butas niya at mailagay na to ng maayos. So ayan. Medyo di lang kita, oh. Ayan. So maliit na bagay pero malaki din yung impact niya sa ginawa kong upgrade. At dito din mga lods, itong binili kong metal casing, ni-UP ko lang to ng kaunti, ayan. Kasi hindi kasi sila mag-lock eh. Medyo mahaba tong part na to dito. Kaya hindi sila mag-lock itong dalawang hook na to. Kaya yung nasa itaas, ni-UP ko, ayan. Same din dito sa kabila, ni-UP ko. Straight kasi yan mga lods. At kinailangan kong i-UP para ma-widen tong part na to ng metal casing niya at mailagay siya dito sa paglalagyan ng gearbox. Hindi ko nga pala nasabi kanina mga lods, yung kanyang original na barrel chamber at barrel na pang gel blaster, tinanggal ko na. Di ko lang nadala ngayon, napakita sa inyo sa video na to, pero naka-screw yun dito mga lods, yung part na yun, at dito lumalabas yung butas nun. Alright, mukhang na-discuss ko na lahat yung mga importanteng bagay na part na itong pag-convert ko ng AK-74M gel blaster into airsoft. So ibabalik ko na siya mga lods at iti-test fire na natin siya. Alright, eto mga lods, ang gagawin kong target nito sa video na to mga lods is yung pinakamalayo na kahoy. I think nasa around 30 meters na yung layo natin dun sa kahoy. So try muna natin yung semi. Taasan ko muna yung hop up niya. So abot na abot niya yung kahoy na yan mga lods, yung pinakamalayong kahoy. Eto, zoom in ko na yung camera para mas lalo nating makita yung lipad ng bala. So yun mga lods, finally naging airsoft na tong gel blaster ko na AK-74M at nagamit ko na nga pala to sa mga previous airsoft game ko mga lods, kung napapansin nyo sa iba mga videos ko. At ang masasabi ko sa kanyang accuracy within 30 meters mga lods is maganda din naman yung groupings ng lipad ng kanyang bala. At ang ginamit kong BBs nga pala mga lods ay yung 0.25 grams at maganda pa yung lipad ng bala niya. Gawa na din ng meron siyang hop up at na-adjust yung kanyang hop up. So nakokontrol ko yung lipad at layo ng bala niya. At mga issues, wala naman akong masyadong issues na naranasan sa kanyang mga loads, except na lang sa kanyang wire dito at dun sa loob. Hindi ko kasi na soldering iron yun ng tama eh. At eto din, hindi ko na soldering iron ng tama, kaya madali lang napuputol at mag-lose contact. Pero ngayon, naayos ko na. At mas bumigat-bigat na din siya mga loads kasi eto, malaki na yung kanyang battery, mabigat din yung kanyang magazine at mga bala sa loob, at yung kanyang gearbox metal na, kaya bumigat-bigat din siya. Pero di naman siya kasing bigat talaga ng mga metal na airsoft. Nakahawak na kasi ako nun mga loads. Di siya ganun ka grabe ka bigat, kaya maganda siya pang matagalan at pang takbo-takbo. Hindi ka kagad mapapagod sa pagdala nito. So yun mga loads, kung meron kayong natutunan sa video na to at kung nagustuhan niyo itong video na to, please give it a like. At kung bago ka pa lang dito sa channel na to, please subscribe at i-click mo yung notification bell para masunod ka sa susunod pang mga videos dito sa Unboxing Simulator.